kasi ang Diyos ang may-ari ng katawan eh. Pati si Kristo nga, ang Diyos ang may-ari eh. Hindi ba? Ang tawag ni Pedro kay Kristo doon sa Lucas. Basahin nga natin, kapatid na Daniel, yung 9:20 ng Lucas. At sinabi niya sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. Ikaw ang Kristo ng Diyos. Kaya nga pat si Kristo sa Diyos. Siya ulo. Yung katawan ni Kristo, sino gumawa? Ang Diyos din. Kaya ang ultimate truth, sa Diyos yun. Kaya nga iglesia ng Diyos yung nasa Biblia eh. Sa talata ng Biblia, 11 beses binabanggit ang iglesia ng Diyos. Ang iglesia ni Kristo, wala. Ang nakasulat sa Biblia, mga iglesia ni Kristo, which in English is Churches of Christ. No? Kasi dahil lang sa sinabi ni Kristo, itatayo ko aking iglesia, kaya iglesia na ni Kristo. Hindi tinitingnan yung malalim na kahulugan. Umpisahan natin sa 16:13 ng Mateo, kapatid na Daniel. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, ang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapot ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Nag-umpisa ang usapan, ano ba pagkakilala ng mga tao tungkol sa kanya? Ang sagot, iba-iba. Kayo, anong sagot nyo? Sabi sa mga apostol, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, sabi ni Pedro. Mapalad ka, Simon. Hindi ipinahayag ito sa iyo ng laman at dugo. Ang nagpapahayag niyan sa iyo, ang Ama kong nasa langit. O di nag-uumpisa sa talatang ito, ang pahayag ng gagaling sa langit. Sinasabi ko naman sa iyo. Kung si Pedro na disipulo, nakakapagpahayag nung nanggaling sa langit, itong anak ng Diyos, sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko aking iglesia. Itong pahayag na ito ni Kristo, saan galing ito? Kung yung pahayag ni Pedro galing sa langit, yung pahayag ni Kristo galing sa sarili niya, tignan natin sa 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Ayon, sa tiempo na yan, dapat maintindihan na nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. Ang bato ay si Kristo. Kaya nga, third person Sinasabi ko, yung first person, yung ko. Sa iyo, second person, ikaw Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, third person, itatayo ko aking iglesia. Who is supposed to be the speaker? Yung first person, yun ang Ama. Second person, si Pedro. Third person, yung bato. Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking iglesia. Ang nagmamay-ari ng iglesia, yung nagsasalita. Sino nagsasalita? Sabi ni Kristo, hindi ako nagsasalita sa aking sarili. Ang Amang nagsugo sa akin, nagbigay ng utos kung ano sasabihin ko, kung ano ang aking sasalitain. Kaya nung sabihin niya, itatayo ko aking iglesia, salita ng Ama yun. Mula pa sa hula, salita ng Ama yun. Basahin natin ang 18 ng Deuteronomio. Ganito ang ating mababasa, kapatid na Daniel. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya,
at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Ayon, yung propetang tinutukoy na sabi ng Diyos kay Moises, palilitawin ko sa inyo ang isang propeta gaya mo, Moises. Ilalagay ko salita ko sa bibig niya. Kaya yung propeta na yun, magsasalita ng salita ng Diyos. Si Kristo yun eh. 3 ng Gawa 22. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siyang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Ano yan? Tuloy. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus. Kung pasahula kay Moises sa Deuteronomio, ang tinutukoy na propeta, lalagyan ng Diyos ng salita niya sa kanyang bibig, si Kristo. Kaya nung magkatawan tao si Kristo, ang pinagsasasabi niya galing sa Ama. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Ang bato si Kristo, third person. Ang first person yung nagsasalita, yun yung Ama. Ang kausap ay second person na si Pedro. Sinasabi ko, first person sa iyo, second person, Pedro. Ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person, si Kristo. Kasi kung si Kristo nagsasalita dyan, dapat sana, sinasabi ko sa iyo, na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ko, itatayo ko ang aking iglesia. Dapat ganun. Kasi siya pala yung bato at siya rin ang may-ari at siya rin ang itatayo. Pero hindi eh. Alam kong mahirap matanggap basta-basta ito ng tao. Pero nagbabaka sakali akong mabuksan ng kalooban at ang kaisipan pagkaunawa ng kapwa. Kasi ang tanong ng kapatid na Ariel napakalawak eh. Anong basehan namin na ang relihiyon namin tama? Tama ito kasi ang nakasulat Iglesia ng Diyos. Sa mas maraming talata, 11 talata ng Biblia. Sa regular na Biblia, sa maraming salin ng Biblia, walang Iglesia ni Kristo. Iisang Biblia ang gumamit nun. Yung singular na Iglesia ni Kristo, yun lang lamsa. Merong nakatikatihan ng utak na palitan yung Iglesia ng Panginoon, pinalitan ng Kristo, kaya Iglesia ni Kristo nasa lamsa. Yun lang ang Biblia ang nakalagay Iglesia ni Kristo, na singular. Pero yung lahat ng Biblia, meron tinatawag Churches of Christ, which are in Judea. Churches of Christ, which are in Jerusalem. Ano yun? Yun nga yung Iglesia ng Diyos. Yun ang totoo, kapatid. Ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos. Yun ang pinapangaral ko. Ang aral na sinusunod namin, ang abulo yan, tuwing unang araw ng isang linggo. Wala kaming Webes, no? Wala kaming tanging handog, handugan ng tanging handugan, lagak ng lagak, linggo-linggo. Wala nun. Wala sa Biblia yun eh. 16:1 hanggang 2 ng unang Korinto. Ngayon, tungkol sa koleksyon sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Sa atin, merong abulan tayo sa pasalamat kasi nakasulat sa Biblia yun, 13:15-16 ng Hebreo. Yung abulo yan pag nagpapasalamat, saka yung abulo yan tuwing unang araw sa linggo. Pero wala tayong Webes, wala tayong lagak. Yun ang pruweba ko, kapatid, ano? Ang sa Diyos, ang aral ng nasa Biblia, yung nakasulat, yun ang dapat na batayan. Kung ang iglesia ba, o samahan ba, o mangangaral ba sa Diyos, ang nagpapatutuo sa kanya yung aral. Kung sino man tao, nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. Ang turo ang nagpapakilala ng pagiging sa Diyos. Hindi ang kapilya, hindi ang dami ng miyembro, hindi ang tanda ng iglesia, hindi rin batayan yun. Ang batayan, turo, ang aral. Yun ang nagpapatutuo sa isang samahan kung sa Diyos. Pag ang aral ay totoo, galing sa Biblia, puro, walang dagdag, walang labis, yun ang sa Diyos. Kaya lang, hindi ko mapapatunayan sa iyo yan sa isang oras, kapatid na Ariel. Nanyayaan kitang makinig sa doktrina. Maraming salamat po.
At sa'yo, pagpalaing ka nawa ng Panginoon, kapatid natin. Magsuri ka, pakinig ka sa doktrina, at idadalangin ko sa Diyos na samahan ka niya. Mabubuksan ang isip mo kung pagkukumparahin mo yung natutunan mo dyan, at saka yung, actually, dyan sa Apalit, marami ka na dyan kalahi. At sana samahan ka ng Panginoon, kapatid. Maraming salamat po. Okay po, salamat po. At puntahan po natin ang Lucena City, kapatid na Roda po. Go ahead, Lucena, please. Opo, kapatid na Daniel, narito po si kapatid na Jomar Kakbay, isa pong Katoliko po. Ang tanong ko po ay ako po ay nadoktrinahan na, ako po ay nagkadalawang isip kasi po baka po makagawa ng kasalanan na hindi sinasadya. Wala kang problema ron, kapatid. Kung hindi mo naman sinasadya, talagang ang tao nabibigla, kuminsan nagkakariringgan, kuminsan namalikmata ka. Ay ako, meron ganun pagkakataon . Sabi ko doon sa isang kapatid, kanina lang magkaharap tayo, ba't kanya nagtatanong sa akin ng ganyan? Saan ho tayo nagkaharap? Hindi ka ako, di ba kanina, dumalo ka ako destino, nandiyan ka sa harap. Aba, yung pala yung nakita ko'y kamukha lang niya. Kasi kung ganun ang damit, hindi ko naman kasi pinagtititignan mabuti. Akala ko siya yun, yung pala hindi. Ang tao nagkakamali talaga, nagkakasala, nagkakariringgan, namamalikmata, kuminsan nabibingi, hindi narinig yung dapat marinig, nagkakasala. Kung ang problema mo lang magkakasala ka nang hindi sinasadya, napapatawad naman ng Diyos yun. Sa unang Juan 5:16, kapatid, Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Ayo, kita mo, merong kasalanan, hindi naman ikamamatay, kundi mo naman sinasadya, hindi problema yon. At alam mo, ang pagkakaiba, pag ikaw ay naanib sa iglesia, totoo, nabautismohan ka ng tunay na bautismo, magkakaroon ka ng Espiritu ng Diyos na tutulong sa iyo para makaiwas ka sa mabibigat na kasalanan. 8:26 ng Roma. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Meron kang magiging espiritong katulong pag nabautismuhan ka para makaiwas ka sa mabibigat na kasalanan. Huwag mong alalahanin yung kapatid, magpabautismo ka kung sumasampalataya ka,